Part 1. Ako si Marisa, isang hotel worker dito sa Macau. Sa bawat araw na lumilipas, palaging may bahid ng lungkot ang aking mga mata. Ang trabaho ko ay hindi madali. Madalas pagod, minsan pa'y hirap sa pag-intindi ng mga iba't ibang wika. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkakawalay ko sa aking pamilya, lalo na sa aking asawa, si Rodel. Sa tuwing magtatapos ang aking shift, ang tanging kaligayahan ko ay ang mga tawag ko kay Rodel. Ang kanyang boses ang nagsisilbing gamot sa aking pagod. Ang kanyang mga kwento, ang tila bumubuo ng isang maliit na mundo kung saan kami ay magkasama. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may kakaibang nararamdaman akong pagbabago sa kanya. Ang kanyang mga tawag ay nagiging madalang. Ang kanyang kilos ay tila may itinatago. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa aking maliit na kwarto, nagpasya akong tawagan si Rodel. Habang hinihintay ang kanyang sagot, nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ano nga ba ang nangyayari sa kanya? Ang panginginig ng aking kamay ay hindi ko mapigilan. Hello? Ang sagot mula sa kabilang linya, ngunit hindi ang boses ni Rodel ang narinig ko. Isang boses ng babae. Agad na lumukso ang aking puso sa kaba at takot. Sino siya? Bakit siya ang sumagot sa tawag na para sa aking asawa? Hello? Sino po sila? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng panginginig ng aking boses. Ako si Karen, kasambahay dito. Sino po sila? Sagot niya. May tono ng pagtataka. Nagtagilid ang mundo ko. Sino si Karen? Bakit may ibang babae sa bahay namin? Sa bawat segundo ng pag-uusap, ramdam ko ang unti-unting pagkawasak ng tiwala ko kay Rodel. Parang may bumubulong sa isip ko na may lihim na itinatago ang aking asawa. Oh, ako si Marisa, asawa ni Rodel. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Nandyan ba siya? Natigilan si Karen, marahil nagulat din sa pag-amin ko. Sandali lang po. Tawagin ko siya. Habang hinihintay ko si Rodel, ang mga tanong ay naglalaro sa aking isip. Sino talaga si Karen? Ano ang papel niya sa buhay ng asawa ko? Ang bawat segundo ay tila humahaba. Ang kaba ko ay lalo pang tumataas. Maya-maya pa, narinig ko ang pamilyar na boses ni Rodel. Hello Marisa? Sorry, may ginagawa lang ako kanina. Nagpigil ako ng luha. Rodel, sino si Karen? Bakit siya ang sumagot sa tawag ko? Narinig ko ang bahagyang pag-aalangan sa boses niya. Tila may iniisip na dahilan. Siya yung bagong kasambahay namin. Hindi ba sinabi ko sa'yo na kumuha ako ng kasambahay para makatulong sa bahay? Ang kanyang paliwanag ay tila may bahid ng katotohanan. Ngunit may kung anong parte ng puso ko ang hindi makumbinsi. Bakit hindi niya ito nasabi sa akin noon? Bakit ngayon ko lang ito narinig? Sa mga sandaling iyon, alam kong may dapat akong tuklasin. Hindi ko maalis sa isip ko ang boses ni Karen. May kung anong misteryo sa likod ng mga salita ni Rodel at kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Isang tawag na nagbukas ng maraming tanong. Isang lihim na hindi ko inaasahan. Isa akong OFW, malayo sa pamilya. Ngunit ang puso ko ay hindi mapakali hanggang sa malaman ko ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung ilang segundo akong natulala matapos ang tawag na yon. Ang boses ng babae ay tila nagsilbing martilyo. Unti-unting binabasag ang bawat piraso ng tiwala at pag-ibig na itinayo ko sa aming relasyon ni Marlon. Pero sa halip na magpatalo sa biglaang pag-ikot ng mundo, pinilit kong magtimpi. Hindi ako pwedeng sumuko sa ganitong paraan. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Hello? Sino to? Muli kong tanong, pilit na pinapanatili ang kalmadong tono sa kabila ng paninikip ng dibdib ko. Ako si Liza, tugon ng babae. Medyo nag-alangan ang tono niya, tila kinakabahan. Liza?
Walang Lisa sa listahan ng mga kakilala ni Marlon. Sa dami ng kababayan naming OFW na madalas niyang binabanggit, wala akong maalala na may ganitong pangalan. Pero hindi ko siya sinita. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Teka, ikaw ba ang may-ari ng cellphone na to? Bakit ikaw ang sumagot? Tanong ko muli. Mas mahigpit na ang boses ko ngayon. Nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan bago siya sumagot. Pasensya na. Naiwan ni Marlon ang cellphone niya rito. Nagring, kaya sinagot ko. Rito? Ang salitang iyon ang nagpaigting ng tensyon sa loob ko. Saan rito? Nasaan si Marlon? Sino ang babaeng ito sa buhay niya? Nasaan siya? Diretso kong tanong. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi ko na kinaya ang pag-iwas sa sagot. Nag-aalangan ulit ang babae. Nasa banyo siya? Nag-shower. Para akong sinuntok sa sikmura. Ang lahat ng emosyon ay naghalo-halo sa loob ko. Galit, takot, sakit, at pagkabigo. Ano ang ginagawa ni Marlon sa isang lugar kung saan may ibang babae? Bakit naiwan ang cellphone niya sa ganitong sitwasyon? Pwede ko ba siyang makausap? Mahigpit kong utos. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Gusto kong marinig ang paliwanag ni Marlon. Sa puntong ito, wala nang mas mahalaga pa, kundi ang malaman ang sagot sa mga tanong na gumugulo sa isip ko. Sandali lang, sagot ni Lisa. Narinig ko ang ingay ng mga yapak, mga tunog na tila naglalakad siya patungong banyo. Pinikit ko ang mga mata ko, sinusubukang kalmahin ang sarili. Pero hindi ko kayang pigilan ang paglutang ng mga imahe sa isip ko. Si Marlon, nasa isang lugar na hindi ko alam, kasama ang isang babaeng hindi ko kilala. Makalipas ang ilang saglit, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang linya. Marlon, may tawag ka. Narinig kong sabi ni Lisa. Ang pangalan niya, ang tono ng boses niya. Lahat ng iyon ay parang karayom na tumutusok sa puso ko. Mahal? Narinig ko ang boses ni Marlon sa wakas. Pero hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang pagkadinig sa boses niya ay hindi nagdala ng ginhawa sa akin. Sa halip, lalo itong nagbigay ng sakit. Marlon, nasaan ka? Tanong ko. Diretsahan. Mahal, nasa trabaho ako, bakit? Sagot niya. Tila walang ideya sa bigat ng sitwasyon. Trabaho? Ulit ko, hindi makapaniwala. Sino si Liza at bakit siya ang sumagot sa cellphone mo? Narinig ko ang biglang pagbabago sa tono ng boses ni Marlon. Lisa, anong sinasabi mo? Sagutin mo ako, Marlon. Sino ang babaeng yon at bakit sinabi niyang nasa banyo ka at nag-shower? Tahimik siya. Ang katahimikan niya ang nagpatibay sa lahat ng hinala ko. Hindi ko mapigilan ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Sa puntong iyon, alam kong may parte ng katotohanan na pilit niyang tinatago. Mahal, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi mo naiintindihan, sabi niya. Pilit na nagpapaliwanag. Pero hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Sabihin mo ang totoo, Marlon. Sino si Liza? Bakit siya ang sumagot sa tawag ko? At bakit magkasama kayo sa isang lugar? Ang damdamin ko ay bumalot sa bawat salitang binibigkas ko. Hindi ko na kayang magpigil. Mahal, please. Hindi ito ang inaakala mo, sabi niya. Ngunit alam kong may kulang sa paliwanag niya. Ang tono ng boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Parang may tinatago. Marlon, huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ko, hindi na nakapagpigil. May ibang babae sa buhay mo, hindi ba? Mahal, hindi. Hindi ganoon. Pilit niyang sagot. Pero bago pa niya maipaliwanag ang lahat, narinig ko sa kabilang linya ang boses ni Liza, pabulong na nagsabi ng isang bagay na tila hindi niya sinasadyang marinig ko. Sabihin mo na sa kanya. Tumigil ang mundo ko. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa loob ng aking pandinig.
Sino si Liza sa buhay ni Marlon? Bakit siya ang naguutos sa kanya? Ano ang dapat niyang ipaliwanag sa akin? Mahal, muling nagsalita si Marlon. Pero bago siya makapagpatuloy, pinutol ko ang tawag. Hindi ko na kayang makinig pa. Ang lahat ng emosyon, galit, sakit, pagkabigo, ay sumabog sa loob ko. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigil ang pagluha. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero sa isang banda ng isip ko, alam kong hindi pa ito ang wakas. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan, kahit gaano man kasakit ang dalhin ito. Habang nakatingin ako sa kalangitan ng Macau, nagdesisyon ako. Uuwi ako. Hindi ko pwedeng hayaan na ang lahat ng ito ay manatiling misteryo. Kailangang harapin ko si Marlon at kailangang malaman ko kung sino si Liza. Pero ang hindi ko alam, ang pag-uwi kong iyon ang magdadala sa akin sa pinakamalaking revelasyon ng buhay ko. Isang revelasyong magpapabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aming relasyon. Cliffhanger. Sino si Liza at ano ang katotohanan na pilit itinatago ni Marlon? Sa pagbabalik ko sa Pilipinas, isang lihim ang bubungad na magpapabago sa landas ng buhay ko. Pagkatapos ng ilang araw na hindi mapakali sa mga nangyari, nagdesisyon akong harapin ang misteryo sa likod ng tawag na yon. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, nararamdaman kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Sinubukan kong tawagan muli si Rolly, ang aking asawa, gamit ang aking cellphone. Halos 3 beses kong pinindot ang numero niya. Ngunit walang sumasagot. Hindi ko maalis sa isip ang boses ng babae na sumagot nung una, at ang pag-aalala ay patuloy na bumabalot sa akin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana ng aking maliit na kwarto dito sa Macau, nagpasya akong kausapin ang aking kaibigan na si Liza. Pareho kaming nagtatrabaho sa hotel at siya ang naging sandalan ko sa mga ganitong pagkakataon. Liza, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ko sa kanya habang iniinom ang mainit na tsaa na inihanda niya para sa akin. Ano bang nangyari, Tess? Tanong niya habang nakatingin sa akin nang may malasakit. Bakit parang ang bigat ng loob mo? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa tawag na natanggap ko hanggang sa hindi sagot ni Rolly sa mga tawag ko. Nakikinig siya ng mahinahon. Paminsan-minsan ay nagbibitiw ng mga tanong upang mas maintindihan ang sitwasyon. Tess, baka naman may paliwanag ito. Baka pinsan niya lang o kapatid na babae ang sumagot. Suhestyon ni Liza. Pilit na pinapagaan ang aking pakiramdam. Ngunit alam ko sa puso ko na higit pa sa simpleng paliwanag ang kailangan ko. Hindi ko alam, Liza. Pero pakiramdam ko may ibang nangyayari. Sagot ko, puno ng pag-aalala. Dahil sa hindi mapakali, nagdesisyon akong mag-leave sa trabaho at umuwi ng Pilipinas. Alam kong hindi ito madali, ngunit wala akong kapayapaan hanggat hindi ko nakikita at nakakausap si Rolly ng personal. Agad akong nagpabook ng tiket at inayos ang lahat ng kailangan para sa aking biglaang pag-uwi. Habang nasa eroplano, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang maaari kong madatnan pagdating ko sa bahay. Naglaro sa isipan ko ang iba't ibang senaryo, mula sa simpleng paliwanag hanggang sa mga malalalang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong maging matatag. Pagdating ko sa Maynila, agad akong nagtungo sa aming bahay sa Pampanga. Nagsimula nang bumuhos ang ulan. Tila sumasalamin sa bigat ng damdamin ko. Pagbukas ko ng pinto, dinig ko agad ang mga halakhak at kwentuhan mula sa loob. Nagulat ako at nagmadaling pumasok at doon ay nakita ko si Rolly kasama ang ilang kaibigan na nag-iinuman. Tess, hindi ko alam na makakauwi ka. Bati ni Rolly, halatang nagulat, ngunit pilit na nagpapakita ng kasiyahan. Kita ko ang pagkunot ng noo ng ilan niyang kaibigan.
Parang hindi komportable sa biglaang pagdating ko. Rolly, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Hindi nagpatumpik-tumpik. Ramdam ko ang pag-init ng mukha ko habang sinusubukan kong ipakita ang kalmadong pag-uugali. Nagpaalam si Rolly sa kanyang mga kaibigan at sinenyasan akong sumunod sa kwarto. Pagdating namin doon, agad ko siyang hinarap. Sino yung sumagot sa tawag ko nung nakaraang linggo? Tanong ko, puno ng tensyon. Tess, wala yon. Kaibigan ko lang si Mia. Sagot ni Rolly, pilit ng umiti. Nagpapahinga siya dito noong araw na yon. Mia. Tanong ko, sinubukang alalahanin kung may banggit siya tungkol sa babaeng iyon dati. Ngunit walang sumagi sa isip ko. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Tess, hindi naman mahalaga yon. Kaibigan lang siya. Sagot niya, kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit alam ko na hindi lamang iyon ang dahilan. Ramdam ko ang kakaibang tensyon sa kanyang boses at ang pag-iwas ng tingin niya ay nagpatibay sa hinala ko. Rolly, kailangan kong malaman ang totoo. Hindi na ako makakatulog sa kaisipang may itinatago ka sa akin. Tahimik siya sa loob ng ilang sandali, tila nag-iisip. Hanggang sa nagdesisyon siyang magsalita. Tess, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo. Pero, si Mia? Siya ang dati kong kasintahan. Halos bumagsak ang mundo ko sa narinig. Hindi ko inaasahan ang revelasyon na iyon at pilit kong iniintindi kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang pagkalabog mula sa sala. Nagmadali kaming lumabas at doon ay nakita namin si Mia, nakatayo sa gitna ng kwarto, umiiyak. Tess, patawarin mo ako, sabi ni Mia habang lumuluha. Hindi ko sinasadyang makagulo sa inyo, pero kailangan mong malaman na si Rolly. May anak kami. Biglang nagdilim ang paningin ko at parang nag-iba ang mundo ko sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang twist sa kwentong ito ay higit pa sa inaasahan ko. Ngayon, kailangan kong harapin ang masalimuot na katotohanan at ang mga desisyong kailangan kong gawin para sa kinabukasan. Sa kabila ng ingay ng kasino at ng mga ilaw ng Macau, nararamdaman ko ang tila mabigat na awang bumabalot sa akin habang naglalakad patungo sa aking trabaho. Ako si Mia, isang hotel worker dito. Ang buhay dito ay hindi madali, malayo sa pamilya, sa mga kaibigan, at higit sa lahat, sa aking pinakamamahal na si Arman. Ngunit kinakaya ko ito para sa kinabukasan namin, para sa pangarap na muling makasama siya sa isang magandang buhay sa Pilipinas. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang hindi ko inaasahan. Tinawagan ko si Arman sa oras ng pahinga ko. Gusto ko lang sana siyang makausap, marinig ang tinig niya kahit saglit lang. Ngunit nang sumagot ang tawag, hindi siya ang nasa kabilang linya. Isang tinig na hindi ko kilala, isang babae. Sinubukan kong kumalma, ngunit hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Nagpakilala siya bilang si Karen at sinabi niyang kaibigan lang siya ni Arman. Pero sa tono ng kanyang boses, parang may ibang sinasabi ang kanyang mga salita. Naputol ang tawag ng hindi inaasahan. Sa mga sumunod na araw, nagiging mailap si Arman sa akin. Madalas, hindi niya sinasagot ang mga tawag ko at kapag nag-chat kami, tila laging may ibang dahilan kung bakit hindi kami makapag-usap ng maayos. Ang hirap ng sitwasyon, lalo na't malayo ako sa kanya. Nagsimula akong magduda, magtanong sa sarili. Ano nga ba ang nangyayari sa pagitan namin? Sa trabaho, pilit kong iniingatan ang aking sarili na huwag magpakita ng kahinaan. Ngunit hindi ko napigilan ang mga luha sa tuwing mag-isa ako sa kwarto. Ang alaala ng tawag na iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa akin, nagpaparamdam ng kalungkutan at takot. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga kwarto,
natanggap ko ang isang tawag mula sa aking kaibigan na si Liza. Sinabi niyang may mahalagang balita siya tungkol kay Arman. Nag-usap kami sa telepono at doon ko nalaman ang isang bagay na nagpagulo sa aking isipan. Ayon kay Liza, nakita niya si Arman kasama ang babaeng iyon sa isang mall. Hindi lang basta magkaibigan ng turingan nila, tila magkasintahan sila sa paningin ng iba. Parang binagsak ang buong mundo ko. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Pilit kong iniintindi ang sitwasyon. Baka naman may ibang paliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maalis sa isip ko ang posibleng pagtataksil ni Arman. Mahal ko siya, at sa loob ng maraming taon, siya ang naging sandigan ko sa lahat ng hirap. Ngayon, tila unti-unting nawawala ang tiwala ko sa kanya. Nagpasya akong bumalik sa Pilipinas nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Nag-ipon ako ng sapat na pera para makauwi at malaman ang katotohanan. Naging abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento at sa loob ng ilang araw, nakahanda na ang lahat para sa aking pag-uwi. Sa araw ng aking pag-alis, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, takot, lungkot o galit. Pero alam kong ito na ang tamang panahon para harapin ang lahat. Sa bawat hakbang papalapit sa eroplano, iniisip ko ang magiging kahihinatnan ng aming relasyon. Ano ang sasabihin ko pagharap ko kay Arman? Paano kung totoo nga ang lahat ng hinala ko? Pagdating ko sa Pilipinas, dumiretso ako sa bahay namin. Walang tao, tahimik ang paligid. Inisip kong baka nasa trabaho si Arman, kaya't naghintay ako. Sa bawat oras na lumilipas, hindi ko maiwasang kabahan. Hanggang sa narinig ko ang pagdating ng isang sasakyan. Bumukas ang pinto at pumasok si Arman, kasama ang babaeng nakita ni Liza sa mall. Para akong natigil sa oras. Ang mga mata ko ay nagdaan mula kay Arman patungo sa babae. Nagkatinginan kami. At sa isang iglap, nagkaroon ako ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung galit, awa, o takot ang nararamdaman ko. Bago ko pa man magawang magsalita, nagsalita si Arman. Mia, may kailangan kang malaman. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang puso ko ay nag-iisang umaasa na may paliwanag siya na makapagpapaliwanag sa lahat. Ngunit sa loob ng aking isipan, hindi ko maalis ang pag-aalala. Ano nga ba ang totoo? Ang twist na ito ay hindi ko inaasahan. Ang babae ay hindi si Karen. Siya ay si Angela, ang pinsan ni Arman na matagal nang nawala at ngayon ay bumalik sa kanyang buhay. Ngunit bakit hindi niya ito sinabi sa akin? Ano ang nangyari sa kanilang dalawa? Habang nag-uusap kami, unti-unti kong naintindihan ang buong istorya, ngunit may isang bagay na tila hindi pa rin tama. Sa huling pagkakataon, tinitigan ko si Arman. Sa kanyang mga mata, may isang pahiwatig na tila may mas malalim na sikreto sa pagitan nilang dalawa. At bago ko pa man makuha ang kasagutan, bumukas ang pinto at isang hindi inaasahang tao ang pumasok. Siya ay si Karen, ang babaeng sumagot sa tawag ko. Sa kanyang mga mata, naroon ang misteryo na tila sasagot sa lahat ng tanong ko. Hindi ko na namalayan ng oras. Paulit-ulit kong pinakinggan ang recording ng tawag na yon, na parang hinahanap ko ang sagot sa bawat salitang binitiwan ng babae. Sino siya? Bakit naroon siya sa bahay namin? At higit sa lahat, nasaan si Joel? Ang mga tanong ay parang mga karayom na tumutusok sa isip ko, pero walang sagot na mahanap. Kinabukasan, sinikap kong bumangon para sa trabaho. Nakangiti ang mga kasamahan ko, pero ramdam kong may bigat sa puso ko na hindi maililihim. Sa Macau, ang hotel na pinagtatrabahuhan ko ay laging abala. Mga turistang paroot pa rito, mga kliyenteng nagrereklamo sa maliliit na bagay, at ang walang katapusang listahan ng mga gawain. Pero kahit gaano ka-busy, ang utak ko ay nasa Pilipinas. Sa bahay namin na tila naging estranghero na sa akin.
Pagkabalik ko sa dormitoryo matapos ang shift, muli akong tumawag. Nanginginig ang mga daliri ko habang pinipindot ang numero ni Joel sa aking cellphone. Sana siya ang sumagot ngayon. Sana maipaliwanag niya ang lahat. Ang babae, ang tawag, ang katahimikan. Tumunog ang dial tone. 1, 2, 3 ring. Hanggang sa, "Hello?" Ang boses ni Joel ang narinig ko. Sa wakas, siya ang sumagot. Tumulo ang luha ko nang marinig ang tinig niya. "Joel, ikaw ba to?" Nangingiyak kong tanong. "Oo, ako nga," sagot niya. Pero may halong kaba ang boses niya. "Bakit ka tumatawag?" "Bakit?" Halos hindi ako makapaniwala sa tanong niya. "Joel, ilang araw na kitang tinatawagan. Bakit hindi mo ako sinasagot? Sino yung babae sa bahay natin?" Tahimik. Napakatagal na katahimikan bago siya sumagot. "Mahal, wag mo nang alamin." Halos mabaliw ako sa sagot niyang yon. "Anong ibig mong sabihin? Ano ang hindi ko dapat alamin? Joel, magsabi ka ng totoo." Narinig ko ang malalim niyang paghinga sa kabilang linya. Alam kong may mabigat siyang sasabihin, pero hindi ko inakala ang mga sumunod niyang salita. "May dumating kasing problema, mahal. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Pero, hindi na kita kayang itago." Ang babaeng narinig mo, siya si Clara. Parang naubos ang hangin sa mundo. "Clara? Sino siya? Anong ginagawa niya sa bahay natin?" Siya ang, siya ang nanay ng anak ko." Sagot niya, halos pabulong. "Nanay ng anak niya? Hindi ko alam kung tama bang narinig ko yon." "Joel, anong sinasabi mo? Anak mo? Paano? Kailan?" Sa puntong iyon, hindi ko na maitago ang pagputok ng galit sa dibdib ko. "Joel, magsabi ka ng totoo. Niloloko mo ba ako? May anak ka pala sa ibang babae?" "Mahal, hindi ko sinasadya. Matagal na ito. Bago pa tayo nagpakasal. Hindi ko alam na may anak kami hanggang kamakailan lang. Nalaman ko lang nung dumating si Clara sa bahay." Parang bulalakaw na tumama sa akin ang mga salita niya. Ang asawa ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buhay ko, may anak sa ibang babae. At ang babaeng yon, nasa bahay namin. "Joel, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo tinago?" Tanong ko, halos sumisigaw na. "Mahal, natakot ako. Alam kong masasaktan ka. Pero hindi ko rin kayang pabayaan si Clara at ang anak ko. Kailangan nila ako ngayon." Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Ang lalaking pinakasalan ko. Ang lalaking iniwan ko para magtrabaho sa ibang bansa. May ibang responsibilidad na pala bukod sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin. Hindi ko namalayan na napaupo na ako sa sahig ng dorm, patuloy na umiiyak. Sa likod ng mga hikbi ko, narinig ko ang tinig ni Joel. "Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero mahal kita at hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Gusto ko lang maging totoo sa'yo." Gusto niyang maging totoo. Ngayon lang, matapos ang lahat ng pagsisinungaling. "Joel," sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. "Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako ginawang parte ng desisyon mo? Bakit mo ako iniwan sa dilim?" Tahimik siya. Alam kong wala siyang sagot sa tanong ko. At doon ko naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang relasyon namin, ang tiwala ko, ang pangarap kong pamilya. Lahat ng iyon ay parang isang baso na nabasag sa sahig. "Mahal, umuwi ka muna," sabi niya. Pilit na inaabot ako sa kanyang mga salita. "Pag-usapan natin ito ng maayos." Umuwi? Paano ako uuwi kung ang bahay na uuwian ko ay hindi na parang akin? Paano ko haharapin ang babaeng iyon, si Clara, na tila sumasakop na sa espasyong para sa akin? At ang anak niya, ang anak ni Joel, ano ang gagawin ko? Naputol ang tawag. Hindi ko alam kung ako ba ang pinutol o siya. Pero ang alam ko, ang katahimikan sa kwarto ko ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ng puso ko. Habang nakatitig ako sa cellphone ko, isang notification ang lumitaw. Isang mensahe mula kay Joel.
Binuksan ko ito, nanghihina ang mga kamay. Pero hindi iyon ang inaasahan kong mensahe. Sa halip, isang larawan ang ipinadala niya. Larawan ng isang batang babae. Siguro mga 5 taong gulang, nakangiti. Sa likod ng larawan, may caption na isinulat ni Joel. Siya si Mia, anak ko. Sana makilala mo siya balang araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin. Hindi lang galit, hindi lang sakit, kundi takot. Takot sa kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. At higit sa lahat, takot na baka ang isang balang araw na sinasabi niya ay ang simula ng katapusan namin. At doon, tumulo ang huling luha ko. Pagod ako noong gabing yon. Galing ako sa 8 oras na trabaho sa hotel, kasama ang overtime na halos hindi ko na nabilang. May 2 kape at isang matabang pandesal lang ang tumulong sa akin na manatiling nakatayo. Habang pauwi sa maliit kong inuupahang kwarto sa Macau, halos hindi ko na maramdaman ang bigat ng katawan ko. Pero kahit ano pa ang pagod, may isa lang akong naiisip. Ang mister ko, si Mark. Muli kong tiningnan ang telepono ko habang naglalakad. Iniiwasan ko ang mga tao sa kalsada, kahit ang mga pamilyar na mukha ng mga kapwa OFW. 2 linggo na mula noong huli kaming nag-usap ni Mark. At sa tuwing tumatawag ako, laging voicemail ang sumasagot. Naiintindihan ko naman. Baka abala siya sa trabaho o pag-aalaga sa anak namin. Pero ngayong gabi, may bigat sa dibdib kong hindi ko maipaliwanag. Pagka-uwi sa kwarto, agad akong naupo sa kama. Nailapag ko ang bag ko sa gilid at kinuha ang phone. Tinawagan ko ang numero ni Mark. Ilang ring ang lumipas bago may sumagot. Hello? Boses ng babae. Halos mahulog ang telepono ko. Saglit akong natulala. Iniisip kong napindot ko ba ang maling numero. Pero hindi. Kabisado ko ang numero ni Mark. Sino to? Tanong ko. Pilit na ginagawang kalmado ang boses ko kahit ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko. Sandaling tumigil ang babae sa kabilang linya. Ikaw? Sino ka? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang sarili kong tanong ang ibinalik sa akin. Ako si Ana, asawa ni Mark, sagot ko. Pilit pinipigilan ang pangingilid ng luha ko. Ikaw? Bakit ikaw ang sumagot sa telepono ng asawa ko? Tahimik. Walang tunog mula sa linya, kundi ang mahinang tunog na parang ingay sa background. Bakit ikaw ang sumagot? Ulit ko. Mas madiin na ngayon ang boses ko. Ako si Lorna, sagot niya sa wakas, tila nag-aalangan. Kaibigan ni Mark. Kaibigan? Pilit kong nilunok ang lamp na namuo sa lalamunan ko. Bakit nasa iyo ang telepono niya? Tanong ko. Naiwan niya sa bahay, sagot niya. Sa bahay namin. Ang sagot niyang yon ang parang sumuntok sa sikmura ko. Sa bahay nila. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong kong tanong, pero ramdam ko ang galit sa bawat salita. Ana, huwag kang magalit, sabi ni Lorna. May paliwanag si Mark. Hindi ko dapat sinasagot tong tawag na to pero hindi ko na siya pinatapos. Pinutol ko ang tawag. Para akong nawalan ng lakas. Napatulala lang ako sa telepono ko habang ang mga mata ko'y punong-puno ng luha. Sa bahay nila? Ibig sabihin ba? May ibang buhay na si Mark? May ibang babaeng kasama? Pilit kong binabalikan ang mga huling buwan. May mga senyales ba na hindi ko napansin? Mas madalang siyang tumawag. Mas maikli ang mga mensahe niya kapag nag-uusap kami. Pero sinasabi ko sa sarili ko na normal lang yon. Busy lang siya, tulad ko. Pero ngayon, parang lahat ng iyon ay may ibang kahulugan. Kinuha ko ulit ang telepono ko. Tinawagan ko si Mark. Voicemail. Tumawag ulit ako. Voicemail pa rin. Paulit-ulit akong tumawag hanggang sa halos masira na ang telepono ko sa higpit ng hawak ko. Sa pang-5 subok, sinagot niya. Ana? Sabi niya. Parang wala lang nangyari. Mark, sagot ko.
Mahina ang boses ko. Ano to? Sino si Lorna? Tahimik sa kabilang linya. Mark, sumagot ka. Sabi ko ulit. Mas malakas na ngayon. Hindi ganito ang gusto kong malaman mo. Sagot niya sa wakas. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Simulan mo sa totoo. Sabi ko. Halos pasigaw. May babae ka ba? Nagsasama ba kayo? Ano tong bahay nila na sinasabi niya? Ana, sabi niya. Ngunit bago pa siya makasagot, may narinig akong boses sa background. Mark, sino yan? Boses ng babae. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang marinig ang boses na yon o ang tunog ng pagsara ni Mark sa telepono. Pinutol niya ang tawag. Nanatili akong nakaupo sa kama, hawak pa rin ang telepono na para bang maghihintay itong mag-ring ulit. Pero walang tawag na bumalik. Walang mga mensahe. Wala. Sa halip tumayo ako at naglakad palapit sa maliit na mesa kung saan nakalagay ang laptop ko. Binuksan ko ito at idinyal ang numero ni Mark sa isang video call app. Alam kong mahirap siyang mapilitang sagutin ang tawag, pero hindi ko kayang matulog nang hindi nalalaman ang sagot. Ang ilang segundo ng paghihintay habang nagre-ring ang tawag ay parang oras. Hanggang sa wakas, sinagot niya ito. Pero ang lumitaw sa screen ay hindi si Mark, si Lorna. At sa likod niya, may nakita akong isang bata. Bakit yan ang suot niya, Mark? Tanong ni Lorna sa may gilid ng screen. At doon ko napansin ang suot ng bata. Suot niya ang mismong damit na ipinadala ko sa anak namin 2 buwan na ang nakalipas. Sa paglipas ng mga araw, pilit kong pinagtagpi-tagpi ang mga piraso ng kwento. Ang tawag na iyon, ang tinig ng babaeng sumagot sa telepono ng mister ko, hindi maalis sa isip ko. Parang mga multo ang kanyang boses, na paulit-ulit na bumabalik sa bawat tahimik na sandali. Sino siya? Bakit siya ang sumagot? Ano ang ginagawa niya sa bahay namin? Ang mga tanong na iyan ang bumubulong sa akin sa tuwing nag-iisa ako sa kwarto ng staff dormitoryo ng hotel dito sa Macau. Hindi ko na rin maitatanggi ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko masabi sa mga kasamahan ko ang nararamdaman ko, kahit na minsan sinasabi nila na mukha raw akong matamlay at tulala. Pagod lang siguro, palagi kong sagot, ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ito pagod. Ito ang sakit ng pagdududa. Ang kirot ng pakiramdam na posibleng may panganib na gumuguho ang pamilya ko sa Pilipinas. Sa wakas, nagpasya akong tumawag muli sa mister ko. Mag-aalas 10 na ng gabi, tapos na ang shift ko at tahimik na ang dormitoryo. Nasa kama ako, hawak ang cellphone, habang ang mga tanong ay parang mga alon na nagbabantang lamunin ako. Huminga ako ng malalim, pinindot ang numero, at hinintay ang pag-ring. 1, 2, 3. Walang sagot. Nag-ring nang nag-ring ang telepono. Pero walang sumasagot. Ang kaba sa dibdib ko ay parang tambol na walang tigil sa pagtunog. Sa huli, pinutol ko ang tawag at napabuntong hininga. Siguro tulog na siya, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi iyon sapat na paliwanag. Lumipas ang 1 oras, sinubukan ko ulit. Sa pagkakataong ito, tumugon ang linya. Ngunit hindi ang tinig ng mister ko ang narinig ko. Hello? Boses ng babae. Ang parehong boses. Tumindig ang balahibo ko. Hello? Nanginginig kong sagot. Sino to? Saglit siyang natahimik. Tila nagdadalawang isip. Ako si Lainey. Sabi niya nang may pag-aalinlangan. Sino to? Lani. Hindi ko kilala ang pangalang yun. Ang boses niya, kahit na hindi pamilyar, may kakaibang tono ng kumpiyansa na para bang wala siyang pakialam kung sino ang tumatawag. Ako si Mia, sagot ko, pinipilit panatilihin ang kalmadong tono. Asawa ni Arnel. Biglang natahimik ang linya. Ang katahimikan ay parang isang matalim na kutsilyong tumama sa akin. Ang reaksyon niya, halatang nagulat. Si Arnel? Wala siya ngayon?
Wala siya? Tanong ko, pilit na pinipigil ang panginginig ng boses ko. Nasaan siya? Um, Lumabas lang? Sagot niya. Pero may pag-aalinlangan sa tono. Lani, mariin kong sabi. Ano ang ginagawa mo sa bahay namin? Sa tanong na yon, narinig ko ang mahina niyang paghinga. Ang katahimikan ay tila nagtatago ng isang kasinungalingan na ayaw niyang bitawan. Hindi ko na napigilan ang galit sa loob ko. Gusto ko ng sagot ngayon din. Sigaw ko. Ang emosyon ko ay bumalot na sa buong pagkatao ko. Ano ka ba ni Arnel? Bakit ikaw ang sumasagot ng telepono niya? Bakit ikaw ang nasa bahay namin? Mamiya. Simula niya. Pero parang nawawala ang lakas ng loob niya. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa'yo. Bakit hindi mo subukan? Putol ko, puno ng galit at sakit. Nang sa wakas ay magsalita siya, parang bumagsak ang mundo ko. Si Arnel, matagal na kaming magkasama. Parang sinampal ako ng mga salitang iyon. Hindi ako makapaniwala. Ano ang ibig mong sabihin? Magkasama saan? Tanong ko, ngunit ang boses ko ay halos pabulong na lang. Matagal na niya akong kasama? Ulit niya? Ang boses niya ay puno ng kaba. Halos 1 taon na rin. Parang binagsakan ako ng langit. Ang sakit ay parang isang dagok na hindi ko inasahan. Hindi. Hindi totoo yan. Sabi ko, pilit na inaayos ang mga piraso ng pagkatao ko na tila nagkakawatak-watak. Mia, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ang boses niya ay parang nagmamakaawa. Ngunit para sa akin, wala na itong halaga. Hindi ko na siya sinagot. Pinutol ko ang tawag at ang telepono ay nahulog sa aking kamay. Ang mga luha ko ay tuluyang bumagsak, walang tigil, habang ang dibdib ko ay dinudurog ng sakit. Ang mister ko, ang lalaking pinagtitiwalaan ko, ang ama ng mga anak ko, ang taong iniwan kong mag-isa para magtrabaho sa ibang bansa, para sa kinabukasan ng pamilya namin. May iba palang babae. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo sa gilid ng kama, tulala, umiiyak. Sa bawat saglit, iniisip ko kung ano ang gagawin ko. Wala akong magawa, kundi magtanong ng paulit-ulit. Paano nangyari ito? Bakit? Ngunit sa gitna ng sakit, may isang ideya ang pumatak sa isip ko. Hindi ako pwedeng magpatalo. Hindi ako pwedeng magpakain sa sakit na dulot ng pagtataksil. Kailangang malaman ko ang buong katotohanan, kahit gaano kasakit. At hindi ko hahayaan na gumuho ang buhay ko ng ganito. Kinabukasan, pagkatapos ng shift ko, nagdesisyon akong mag-book ng flight pa uwi sa Pilipinas. Hindi ko masabi sa sarili ko kung ano ang eksaktong plano ko. Pero isa lang ang sigurado. Kailangan kong makita si Arnel, harapin siya, at alamin ang buong kwento. At si Lani. Kung sino man siya, hindi ko siya palalampasin. Habang inaayos ko ang mga dokumento para sa flight, may dumating na mensahe sa telepono ko. Galing kay Arnel. Binuksan ko ito, at ang nabasa ko ay nagdagdag sa sakit na nararamdaman ko at sa galit na bumubuo sa akin. Mia, huwag ka munang umuwi. Magpapaliwanag ako, pero may dapat kang malaman. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano pa ba ang dapat kong malaman? Sa puntong iyon, alam kong ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ngunit ang tanong, handa ba akong marinig ang sagot? Unang panauhan. Ang Macau ay tila isang lungsod na hindi natutulog. Mga neon lights, maingay na kasino, at walang patid na galaw ng mga tao. Ngunit sa kabila ng kasiglahan ng lugar, nag-iisa akong nakaupo sa gilid ng aking kama sa maliit kong kwarto sa staff dormitory ng hotel. Ang cellphone ko ay tahimik sa ibabaw ng mesa. Tila may sariling bigat na nagpapalala sa damdaming bumabalot sa akin. Simula noong tawagan ko si Ray, ang asawa ko, at marinig ang boses ng isang estrangherang babae, hindi na ako mapakali. Ang mga tanong ay paulit-ulit sa isipan ko. Sino siya?
Bakit siya ang sumagot? Ano ang ginagawa niya sa bahay namin? Pinipilit kong huwag mag-isip ng masama. Pero bawat hakbang ng lohika ay tila nagdadala sa akin sa parehong konklusyon. May nangyayari sa pagitan nila. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ako. Umaasa akong mali ang iniisip ko. Kaya ngayong gabi nagdesisyon ako. Tatawagan ko ulit si Ray. Kailangang marinig ko ang paliwanag niya. Kailangang malaman ko kung anong nangyayari para matuldukan na ang pagkabahala ko. Bukod sa pagkabigo, may takot din akong bumabalot sa akin. Takot na baka tama ang hinala ko. Takot na baka ang relasyong itinaguyod namin ng maraming taon ay unti-unting bumagsak habang malayo ako sa piling niya. Pero hindi na ako pwedeng manatiling tahimik. Huminga ako ng malalim at kinuha ang cellphone ko. Pinindot ko ang numero niya at inabot ang icon ng dial. Ang bawat tunog ng pagring ay parang martilyong tumatama sa dibdib ko. Hello? Isang malamig, pamilyar na boses ang sumagot. Hindi ito si Ray. Nanigas ang kamay ko sa cellphone habang nag-iisip kung paano ako sasagot. Sino ka? Bakit ikaw ang sumasagot sa telepono ng asawa ko? Narinig ko ang pagtawa niya. Malamig at mapanlait. Ako ang dapat magtanong sa'yo. Sino ka? Bakit mo tinatawagan ang boyfriend ko? Nagulat ako sa sagot niya. Ang boyfriend? Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong tanungin. Ang galit, ang pagtataka, o ang sakit na biglang bumalot sa puso ko. Boyfriend mo? Sumigaw ako, hindi na mapigilan ang panginginig ng boses ko. Si Ray ang asawa ko. Sino ka ba talaga? Tumahimik siya sandali, ngunit narinig ko ang bahagyang paghingal sa kabilang linya, tila nag-aalangan sa dapat niyang sabihin. Asawa mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang alam ko, si Ray ay matagal nang hindi umuuwi sa bahay ninyo. At kung asawa mo siya, bakit hindi niya binanggit na may pamilya siya sa Pilipinas? Parang bumagsak ang mundo ko sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang ideya na may ibang babae si Ray o ang posibilidad na iniwan na niya kami ng anak namin ng tuluyan. Nasaan siya? Tanong ko, halos umiiyak na. Ibigay mo sa akin ang telepono niya. Kailangan kong makausap ang asawa ko. Hindi siya nandito? Sabi niya. Mas kalmado ngunit may halong panunuya sa tono. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Pero kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Mukhang tapos na siya sa relasyon ninyo. Parang may bumagsak na bubog sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga salitang iyon. Pero kahit na masakit, hindi ako naniniwala. Kilala ko si Ray. Alam ko kung paano niya ako minahal. Hindi siya maaaring basta na lang mawala. Naputol ang linya. Hindi ko namalayan kung sino ang unang nagbaba ng tawag. Ang natatandaan ko lang ay ang tunog ng dial tone na tumatak sa isipan ko, kasabay ng bigat ng emosyon na tila hindi ko kayang buhatin. Lumipas ang ilang minuto, ngunit parang oras ang pakiramdam. Nakaupo pa rin ako, nakatitig sa cellphone, umaasang tatawag si Ray. Umaasang magpapaliwanag siya. Pero wala. Ang katahimikan ay parang nagiging mas malakas sa bawat segundo. Hindi ko napigilan ang pag-iyak. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na bumagsak habang iniisip ko ang lahat. Ang mga sakripisyo kong iniwan ang anak namin para magtrabaho sa ibang bansa. Ang mga pangakong binitawan namin sa isa't isa. Ang mga alaala ng masayang pamilya namin. Lahat ng iyon ay tila nawawala ngayon. Pero sa gitna ng sakit, may biglang pumasok sa isip ko. Isang ideya na hindi ko inaasahan. Binuksan ko ang phone ko at sinimulang mag-scroll sa mga mensahe ni Ray. Ang huling text niya, na ipinadala mahigit 1 linggo na ang nakalipas, ay simpleng, "Busy ako ngayon. Tatawagan kita mamaya." Hindi ko na napansin ang kakaiba noon. Pero sa gabing ito, may isang detalye ang nagbigay ng kilabot sa akin. Ang text na yon
na palaging nasa inbox ko ay biglang nawala. Walang bakas, walang trace, parang may nagbura. Sa puntong iyon, napagtanto ko na may mas malalim na nangyayari. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. May misteryo sa likod ng lahat ng ito. At sa kabila ng sakit, naramdaman ko ang galit at determinasyong alamin ang katotohanan. Tumayo ako, pinunasan ang luha ko, at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatitig sa akin ay hindi mahina. Siya ay isang ina, isang asawa, at isang babae na hindi basta-basta susuko. Bukas, maghahanap ako ng sagot. Maghahanap ako ng hustisya. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong kwento. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Pero alam ko na ang gabing ito ay simula ng isang bagay na mas malaki. Sa kabila ng pagod at pangungulila, ang pagtawag sa aking pamilya ang tanging nagbibigay lakas sa akin tuwing ako'y bumabagsak sa kama pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Bawat tawag ay tila binalot ng init ng pagmamahal. Kahit na ang tanging naririnig ko lamang ay mga boses sa kabilang linya. Ngunit sa gabing ito, isang kakaibang karanasan ang bumungad sa akin. Pagkatapos ng aking shift sa hotel, nagdesisyon akong tumawag agad kay Marco, ang aking asawa. Madalas kaming mag-usap pagkatapos ng aking trabaho at bago siya matulog. Mahigit 2 taon na rin akong nagtatrabaho sa Macau at sa bawat pag-uusap namin, palaging may bakas ng pangungulila ngunit puno pa rin ng pag-asa. Nang sinimulan ko ang tawag, umugong ang tunog ng dial tone. Pagkatapos ay may sumagot. Hindi ko inaasahan na ang boses na maririnig ko ay hindi kay Marco. Ang boses ng isang babae ang bumungad sa akin, malamyos at tila may halong kaba. Hello? Ang sabi ng babae. May bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Nagulat ako at hindi kaagad nakasagot. Sino siya? Bakit siya ang sumasagot sa telepono ng asawa ko? Nagmamadali akong nagpaliwanag. Pasensya na. Si Marco ba ito? Sandali lang. Sino po sila? Tanong ng babae. Tila nag-uusisa ngunit may halong pag-aalala. Bigla akong kinabahan. Ako si Lila, asawa ni Marco. Sino po sila? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. May ilang segundo ng katahimikan bago siya muling nagsalita. Si Mona ito. Kaibigan ni Marco. Sandali lang tawagin ko siya. Narinig ko ang kaluskos sa kabilang linya, tila may mga yapak na papalayo sa telepono. Mona. Hindi ko maalala na nabanggit ni Marco ang pangalang yon. Lalong bumilis ang tibok ng aking puso habang hinihintay ko siyang bumalik. Ano ang ginagawa ni Mona sa bahay namin? Bakit siya ang sumagot? Sa wakas, narinig ko ang boses ni Marco. Hello, Lila? Pasensya na. Nasa labas ako kanina. Hindi ko agad nasagot. Marco, sino si Mona? Bakit siya nasa bahay? Tanong ko, pilit na pinipigil ang aking boses na manginig. Si Mona? Kaibigan ko siya, Lila. Dumaan lang saglit para may ibigay na mga gamit na kailangan natin para sa bagong proyekto ko, sagot ni Marco. Tila kalmado ngunit may bahagyang pag-aalala sa tono. Bagong proyekto? Hindi niya nabanggit sa akin ito. Marami kaming pinag-uusapan, ngunit hindi ko matandaan na sinabi niya ang tungkol sa bagong proyekto. Anong proyekto, Marco? Sorry, hindi ko pa nasasabi sa'yo. May pinaplano akong maliit na negosyo dito. Si Mona ang tumutulong sa akin sa mga papeles at ilang dokumento. Paliwanag niya. Naguguluhan pa rin ako. Bakit hindi niya ito nabanggit sa akin? Sa dami ng aming pinag-uusapan, hindi ko maintindihan kung paano niya nakalimutang sabihin ang tungkol dito. Ngunit pilit kong pinakalma ang sarili ko. Baka nga busy lang siya at hindi sinasadya. Okay, Marco. Sana lang sabihin mo sa akin ang mga ganito para hindi ako nag-aalala. Sagot ko, pilit nang umingiti kahit hindi niya ako nakikita.
Patawad Lila, oo, ipapaliwanag ko sa'yo yan ng buo sa susunod. Miss na kita, sagot niya. May halong lambing sa kanyang boses. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, ngunit hindi maalis sa isip ko ang pangyayari kanina. Sino nga ba si Mona? At bakit siya ang sumagot sa tawag ko? Alam kong kailangan kong magtiwala kay Marco, ngunit may bahagi sa akin na hindi mapakali. Pagkatapos ng tawag, nahiga ako sa kama. Tumingin ako sa kisame, nag-iisip. Sa likod ng aking isipan, may bumubulong na tanong. Ano pa ba ang hindi ko alam? Bago ako tuluyang makatulog, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa dati kong katrabaho sa Pilipinas, si Trina. Lila, may narinig akong balita tungkol kay Marco. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero kailangan mo itong malaman. Tawagan mo ako. Bigla akong bumangon. Ano ito? Ano ang dapat kong malaman? Nagmadali akong tawagan si Trina, at habang naghihintay sa kanyang pagsagot, naramdaman ko ang kaba na bumabalot muli sa akin. Sa gitna ng pag-aalala at takot, naisip ko, ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng mga ngiti at boses ni Marco? At sa sandaling marinig ko ang boses ni Trina, alam kong ang sagot na matagal ko nang iniiwasan ay malapit ko nang makuha. Ngunit sa bawat hakbang na papalapit sa katotohanan, alam kong may panganib na dulot nito. Sa sandaling ito, nagpasya akong harapin ang lahat ng maaaring mangyari, kahit pa ang pagkasira ng mundong akala ko'y buo. Sa bawat tagaktak ng ulan sa labas ng bintana, parang mas bumibigat ang pakiramdam ko. Ang lamig ng silid sa hotel dito sa Macau ay hindi kayang puna ng init na hinahanap ko. Pagod na pagod ang katawan ko matapos ang buong araw na trabaho. Pero ang isip ko ay mas pagod. Nasa Pilipinas ang puso ko, kasama ni Marco, ang mister ko. Sa totoo lang, sa dami ng naririnig kong kwento mula sa mga kasamahan kong OFW tungkol sa mga problema sa relasyon, madalas ko rin tanungin ang sarili ko. Hanggang kailan magiging matibay ang tiwala ko kay Marco? Pero lagi kong binabalikan ang mga pangako namin sa isa't isa. Mahal ko siya at naniniwala ako na mahal niya ako. Sa kabila ng distansya, palaging ipinaparamdam niya sa akin na ako ang mahalaga. Pagkatapos kong maligo, kinuha ko ang cellphone ko. 10:00 na ng gabi. Sa Pilipinas, 2:00 na ng madaling araw. Alam kong tulog na siguro si Marco, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong tawagan siya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong bigat sa dibdib ko na kailangang maalis. Gusto ko lang marinig ang boses niya. Gusto ko lang maramdaman na kahit malayo kami, naririnig niya ako. Pinindot ko ang numero niya. Ang tunog ng pagring sa telepono ang tanging musikang bumalot sa kwarto. 1, 2, 3 ring. Walang sagot. Baka tulog na nga siya. Pero sa ika-4 na ring, biglang may sumagot. Kaya hello? Ang sabi ng boses sa kabilang linya. Napakunot ang noo ko. Babae. Hindi si Marco ang sumagot. Sino ang nasa linya? Nagkamali ba ako ng dial? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ilang segundo akong tahimik. Pero ang puso ko ay parang binumba ng kaba. Sino to? Ang tanong ko, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Si Ana to. Ang sagot niya. Medyo alanganin ang tono. Hindi ko kilala ang pangalang iyon. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang pamilyar na tunog ng kanyang boses. Parang narinig ko na siya dati. Pero hindi ko maipaliwanag kung saan. Ikaw ba si Mia? Napaatras ako. Paano niya alam ang pangalan ko? Sino itong Ana na sumasagot sa telepono ng asawa ko? Naramdaman ko ang pag-iinit ng mga mata ko, kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Oo, ako si Mia. Nasaan si Marco? Bakit ikaw ang sumasagot sa telepono niya? Ang tanong ko, sinubukang panatilihin ang kalmado, kahit ang utak ko ay nagkakagulo na. Sandaling tumahimik ang linya.
parang naririnig ko pa ang paghinga niya. Maya-maya, nagsalita siya, pero hindi ko inaasahan ang sagot niya. Si Marco, kasama ko siya ngayon. Halos malaglag ang cellphone ko. Ang boses niya ay punong-puno ng kaba, pero may kung anong sinseridad sa tono na mas kinabahan ako. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit, takot, o pagkabigo. Kasama niya si Marco? Ano ang ibig niyang sabihin? Anong ibig mong sabihin? Nasaan siya? Bakit magkasama kayo?